ready, umpisa na po natin ang Q&A portion. Ang una pong magtatanong ay si Mr. Alan Policarpio of Philippine Daily Inquirer. Hello, Dennis. Good afternoon. Matagal-tagal ka na rin yata huling nag-play ng Philip, parang mulawin pa yata, if I remember correctly. So, kumusta? Going to Cotrabida. Una-una, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagpunta ngayong hapon na ito. Hindi ko inakala na magiging isang malaking press ko nito. Nandito yung mga bosses at mga direktor. Thank you sa pagpunta ngayong araw na ito. Ano ulit yung question? Sorry. I think mulawin pa yung huling beses na nag-Cotrabida, if I remember correctly. Oo, meron mga pakailan nila. Katulad sa Boy Fake Up, yung pelikula namin ni Director, magkatrabida rin ako doon. Pero siguro sa lahat ng mga nagawa ko, at ito siguro yung pinakatatatak sa lahat dahil ito yung pinaka main villain talaga. Kontrabida ako ni Alden Richards dito, kaya medyo mabigat yung role na yun, mabigat yung character niya. So, kwento na lang, konting background about the character, ano yung mga naging preparation mo? Preparation, syempre yung pag-aaral ng lengguwahe dahil mahirap gumanap ng isang character na ibang lahi, iba yung pananalita niya. Nag-aaral siya sa Pilipinas pero syempre nagsasalita siya ng tatlong lengguwahe, may Hapon, may Tagalog, meron siya mag-Filipino, tsaka English. So yung mga accent niya, syempre iisipin mo hindi siya pwedeng straight mag-Tagalog, hindi siya pwedeng straight mag-English. So bukod doon, may mga maraming mga Japanese lines na kailangan memoryin. Sa tulong nitong dalawang to, si Rio at si Kenji, palakpakan natin sila. Sila yung mga katulong doon. Sila yung gumagabay kung tama yung mga ginagawa namin mga linya doon. Kaya maraming salamat sa kanila. Sila yung talaga nakabantay doon sa mga dialogue namin. And before you've already done project na ang tema is Japanese occupation like yung Aishtimas, di ba? Pero may familiarity ba kahit pa paano doing this soap naman? Malayo ito dun sa Aishtimas eh. Although panahon din yun ng Hapon, almost pareho sila ng period. Pero syempre yung role ko doon, malayo. Ngayon, ako naman dito yung Hapon. Dati ako yung kabit ng Hapon na bading. Ayun. Pero ngayon, ibang-iba na talaga, parang nag-full circle na ako naman ngayon yung kontrabidang Hapon. Medyo mahirap. Hindi siya isang madaling trabaho. Kailangan talaga, every time na nasa taping ako, talagang hindi ko binibitawan yung script. Talagang lagi ko pinapakinggan yung mga voiceovers na pinapadala nila paulit-ulit hanggang ma-familiarize ako yung muscle memory at hanggang panagol maayos yung mga eksena kailangan ko gawin sa araw na yun. Thank you. Congratulations. Salamat po. Thank you. Maraming salamat po, Sir Alan. Sunod naman pong magtatanong ay si Ms. Rose Garcia of FED. Hindi, hello Dennis. Una, ano yung mga hindi mo makakalimutan na during the shooting dito? Pinaka-memorable sa'yo? Siguro isa sa mga pinaka-memorable na eksena na nagawa namin dito, hindi ko makakalimutan yung eksena na first time ko nagkaroon ng eksena na gano'n. Siyempre alam naman natin, nung panahon ng Hapon, laging lalabas dyan yung mga kwento ng mga comfort women at yung mga pinagdaanan nila. Siyempre ako yung pinumuno ng mga Hapon dito. So, isa sa mga masasabi kong pinakamahirap na eksena na ginawa namin dito yung pagpuwersa sa mga babae. Ay hindi na gustong gawin yung mga pinagagawa ng mga Hapon sa kanila. So mahirap yun? Anong naging... Mahirap dahil first time kong gawin yun sa eksena. Napaka-sensitive nung eksena na yun. Actually, bago namin gawin talaga yung eksena, rehearse muna namin siya ng paulit-ulit sa isang safe na space na magiging komportable kami. Dahil alam namin na mahirap, mainit yung lugar, at masiselan yung mga gagawin namin eksena. Kaya kailangan maayos namin siyang gawin. Ano ba? Nung in-offer sa'yo to, mas gusto mo tong role mo na to na villain, Japanese, compared dun sa role halimbawa ni Alden na Pinoy, lumalaban sa mga Hapon?
Ako po talagang pinili ko na ganito yung role na mapunta sa akin dahil gusto ko po bawat role na ginagawa ko, paiba-iba. Lalo na yung sa mga huling nagawa ko, period din, yung sa Maria Clara at Ibarra. At yung napunta ako dito, gusto ko hindi lang siya basta ordinaryo na Pilipino dahil baka maging makumpara dun sa previous ko na ginawa. Kaya minabuti ko na maging ibang lahi na lang, mas maging kontrabida na lang. At dahil syempre 20 years na rin ako sa industriya or more, kailangan may bago ka lagi talagang pinapakita at alam mo yun, maraming matindi ang labanan eh. So kailangan talagang lagi kang mag-effort at may pakitang bago para hindi magsakang panoorin ka ng mga tao. Saan ka mas may satisfaction? Dito sa pagganap ng villain or yung sa yung mabait na karakter? Yung mga ginagampanan mo talaga, basically. Saan po nagkaroon ng satisfaction? Yung mas iba yung feeling. Siguro dito sa ganitong klaseng mga roles. Lalo na, ang hirap talaga ng mga ginagawa namin. Kahapon, gaya ko sa taping, talagang na-overload ako sa mga Japanese lines. Buti lang talaga nandito silang dalawa para tulungan ako doon, tulungan kami lahat doon ng mga Japanese lines. Pero iba yung feeling pag natapos mo lahat yun, pag natapos mo lahat ng eksena, nagawa ko ng mabuti. Natuwa silang dalawa dun sa mga tinuro nila sa akin, nagawa ko ng maayos. Masarap yung pakiramdam. Parang lagi kang merong feeling ko, pag meron akong taping kinabukasan, parang meron akong test o meron akong exam na pinag-aandaan palagi. At pagka pasado or maganda yung nagawa ko, ibang klase yung feeling at yung satisfaction. Last na, nag-research ka dito during the time of Japanese invasion. Well, although medyo hindi mahaba yung aming research period, ako dahil isa ako sa mga late na ipinasok na characters dito sa programa na to. Pero syempre nandiyan naman lahat ng information sa internet, lahat ng mga kailangan mo malaman. Nanood din ng mga pelikula na parang dito rin sa panahon na to, parang mga Pearl Harbor, Letters from Iwo Jima, yun kung ano pa. At syempre yung pagbabasa ng script, yun kailangan ko talaga basahin palagi, paulit-ulit. Okay. Thank you, Danny. Maraming salamat po, Ms. Rose. Ngayon naman po, tawagin natin si Mr. Dodon Servino of Abante News Online. Ay, okay. Natanong ni Rose ang tanong. Hindi mo. Hindi, Dennis, sa tingin mo, bakit kailangan panoorin ng bagong henerasyon kong pelikula, ay kung serye na to, at sa tingin mo, ano ang magiging reaction nila sa character? Well, unang-una, kailangan nilang panoorin to ng ating bagong henerasyon dahil hindi lahat nakakaalam ng mga nangyari ng panahon ng Hapon. Lalo na, syempre, itong mga bago, yung mga kabataan ngayon, hindi sila nakwentuhan ng mga lolo at lola nila, ng mga ninuno nila, ng mga karanasan nila ng panahon ng Hapon. Kaya importante na mapanood to ng bagong henerasyon para malaman nila yung pinagmulan nila, para mas maging proud sila na yung Pilipino sila. Makita nila yung kagitingan, yung mga dinanas na hirap ng mga Pilipino noon para mas may inspire sila. At syempre, para makita nila yung kung gaano kahirap yung panahon ng gera, di ba? Ayaw nating maranasan yung ulit, kaya siguro importanteng mapanood nila to para maging maayos yung relasyon nila sa lahat. Wala silang magkaroon na gera sa mga pamilya nila o sa mga ibang bansa na ayaw natin mangyari. Ano sa tingin mo ang magiging reaction ng bagong henerasyon sa character? Well, for sure, may inis sila dun sa character dahil talagang walang hinayang character ko dito. Wala pa ako nakikitang mabuting ginawa niya. Lahat ng mga pinapakita niya kabutihan niya parang sa fasad lang ng kanyang pagkatao. Pero deep inside, meron siyang mga deep dark secrets at mga malalaging na plano na gusto niyang mangyari. Pero last na, ikaw, anong personally na feel mo dun sa character? Galit din ba? Or Siyempre sa una galit dahil kontrabida, masama, marami siyang ginagawa masama. Pero katulad nga nung pinag-usapan namin ni Direk doon, talaga namang wala nang kontrabida na bigla na naging kontrabida. Lahat ng kanilang mga actions ay
nagiging reaction lang ng kanilang, siguro mga pinagdaanan ng bata sila, tulad ng character ko. Meron siyang galit sa mga Pilipino dahil nung lumalaki siya sa Pilipinas, parang pinasok yung bahay nila ng mga Pilipino na magnanakaw na hirap din, gipit. So, nagkataon, parang niloob yung bahay nila, pinatay yung mga miyembro ng pamilya nila, kaya ganun din yung galit niya. Yun, naging kontrabida siya, yun na yung takbo ng pag-iisip niya. So lahat yan may pinagmumulan talaga. Mababait naman in nature lahat ng mga tao eh. Nangyayari lang yung mga ganyan dahil sa mga ibang karanasan. So depende sila. Last na talaga, yung heroes na napapala ko lang. Marami ka bang ginahasa sa series? Doon sa ginawa namin, isang eksena pa lang ng pagkagahasa. Yun nga yung kinukwento ko kanina. So, isa pa lang nakukunan, pero meron pa bang ibang mga kasan pa? Or Hindi ko pa alam. Kasi isa lang talaga yung natipuhan kong dito eh. Natipuhan kong character, natipuhan kong babae ng character ko. So, hindi ko alam kung may magugustuhan pa siyang iba. So, abangan na lang natin kung may gagasahin pa si Yuta. Okay. Sige. Maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Don. Naririto rin po para magbigay ng kanyang katanungan si Mr. Richard Pagligawa ng Flying Horses. Hello, Dennis. Good afternoon. Hello, good afternoon. Curious lang kami kasi do you let your kids watch ba, especially itong gantong klase ng series na Pulang Araw? Sa palagay mo, ano yung magiging reaction nila kasi kakaibang ganito? Well, ako, I recommend ko siya dun sa anak ko kasi high school siya eh. So,